Ngayong araw nagsimula ang tigil pasada ng ilang transport group. Para sa update kung naparalisa nga ba ang pampublikong transportasyon, may ulat si Karen Villanda. Sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston para tutulan ng PUV modernization, ramdam nga ba ito ng mga pasahero? Para kay Ana, hindi siya nag-adjust ng oras dahil tuwing mag-aanunsyo naman ng transport strike, may nasasakyan naman siya patungo sa kanyang paaralan sa Valenzuela mula sa Luzon Avenue, Quezon City. May pila naman po kanina, hindi naman po ramdam yung strike. Maging ang ilang jeepney driver sa monumento nang hinayang sa 800 pisong mawawala sa kanila kapag nagtigil pasada. Pero wag lang daw may mangharang sa kanila. Ano po mami, wala kaming ibang hanap buhay, walang pambiling bigas, ulam. Hindi ko lang masabi ma'am na hindi ko lang masabi na sasama kasi kung ano talaga, ipitin kami, di mapilitan kaming tumigil po ma'am. Ang tigil pasada ng Piston, sinabayan din ng Manibela kung saan 1,000 tsuper ang hindi rin pumasada sa monumento San Andres Bukid at Marikina. Pero nanindigan ng MMDA na hindi nagawang maparalisa ang pampublikong transportasyon sa unang araw ng 3-day transport strike base na rin sa kanilang monitoring sa command center. Nasa 74 na rescue vehicle lang kasi ang nagamit kaninang 2:00 ng hapon sa halos 700 inihanda ng MMDA, LGU at national government ngayong araw. Halos 500 tao lang din ang lumahok sa rally mula sa 12 rally area na binantayan ng MMDA. Amin pong masasabi na baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. It's just that ayaw na po namin maipon kaya immediately pag nakakakita kami ng 20-30 persons na nasa karsada na nag-aabang na masasakyan, kaagad po natin dinideploy yung mga preposition assets po natin para po agarang makasakay. Siguro naman po may mga personnel kayo on the field at masasabi nila na sa kanilang pag-iikot ay wala po kayong makikita na na-stranded na pasahero. So, I can confidently say na hindi po naparalisa ang pampublikong transportasyon ngayong umaga. Kaninang umaga binisita rin ng government caretaker na si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang command center kung saan binomonitor ang deployment ng libreng sakaya. 2 rescue buses din ang inilaan ng Office of the Vice President. Nanindigan din si VP Sara na walang kanselasyon ng klase sa araw ng mga tigil pasada. Directive po ng ating Pangulo, discussion din namin kanina sa Executive Committee was that kailangan prepared yung response ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Mahalaga na hindi maabala ang mga tao, ang mga commuters natin na nasa daan ngayon dahil hindi tayo nag-cancel ng trabaho at hindi din tayo nag-cancel ng classes ng mga estudyante natin. At mahalaga din sa kanya na maprotektahan yung ibang mga public utility vehicles na nandiyan ngayon sa mga daan and of course yung mga private vehicles na nasa ating lansangan. 4:30 naman kaninang hapon nang puntahan ni LTFRB Chair Guadi si Modi Floranda upang personal na makiusap na huwag nang ituloy ang 3 araw na tigil pasada. Dito naglatag ng kondisyon si Floranda at sinabing gagawin nila ito kung ibabalik sa 5 taon ang kanilang prangkisa, aalisin ang deadline sa consolidation at babaguhin ang omnibus guidelines sa PUV modernization. Ayon naman kay Guadis, payag siya na palawigin ulit sa 5 taon ang kanilang prangkisa pero pag-aaralan pa niya ang ibang kahilingan ng grupo. Kung ang magiging desisyon ng ating mga lokal at dito sa National Capital Region at sa mga rehiyon ay itutuloy yung ating pagkilos ay hindi tayo nag-aatubili na itutuloy natin ang 3 araw na pagkilos upang ipabot kay BBM yung fundamental na suliranin na dinaranas ng ating mga driver at operator. Tayo ay nagpapasalamat kay Chairman Guadis at bukas do sa mga kahingian ng ating mga driver. Ang kailangan po lang natin ay merong masusing pinanghahawakan yung ating mga driver at mga operator sapagkat kapag tingnan po natin ay marami ng paghaharap hindi lamang sa DOTR. Sinabi naman ni Guadis na bukas ang kanyang opisina bukas para pag-usapan ito kasama ang Piston. Ayon naman sa Piston, mag-uusap muna ang kanilang grupo kung itutuloy pa nila ang tigil pasada bukas. Karen Villanda para sa Bayan.
Sa pinakahuling anunsyo po ng MMDA, balik na ang number coding simula bukas.